Sa last episode po natin, napagkwentuhan natin ang engine displacement. Sabi ko nga po doon, mahalaga yan kasi diyan po nagsisimula ang power at saka torque. Pero, depende po yan sa kung ano ang ikakabit na transmission at saka differential. Bawat bilang po ng mga ngipin nun ay mahalaga sa magiging overall result ng horsepower at saka torque ng isang sasakyan. Para mas maintindihan natin tong power at saka torque, ang para bang nanood lang tayo ng episode ng SpongeBob, ay gagamitin natin ulit yung ating mga imagination. So mag-imagine po kayo ng isang professional na cyclist, yung tipong lumalaro sa Tour de France. Tapos mag-imagine naman kayo ngayon ng BMX bike. Kasi guys, yung BMX bike, hindi po yan decambio. Isang sprocket lang po yan, tsaka isang plato. Tapos imagine niyo na yan ang gagamitin ng cyclist. Siguradong may iwanan siya ng mga kalaban niya. Dahil wala naman pong ibibilis talaga ang BMX. At saka hindi rin naman po ito ideal sa mga ahunan. Parang ganyan po ang isang sasakyan. Kung isa lang ang gear nito, na katulad ng sa BMX. Kahit gaano kalaki ang displacement ng isang makina, very limited lang ang magagawa nitong speed. Tapos very limited lang ang uphill na pwede nitong ahunin. So kung mapapansin nyo, dalawa po yung pinag-uusapan natin gagawin ng cyclist. Magpapaandar ng mabilis at saka aahon sa uphill. Pagdating po kasi sa usapang sasakyan, ang power or ang horsepower ay mas related sa speed. Actually, para makuha nyo po ang horsepower ng isang makina, ay kailangan ma-measure mo ang force na kayang gawin ito at a certain given time. So pagdating po sa power, kasama po sa factor ang time. Ngayon guys, pag ang pag-uusapan naman natin ay torque, hindi po kasama sa factors ang time. Ang pinag-uusapan lang po dito ay yung puwersa ng makina or yung kakayanan ng makina na patuloy na paikutin yung mga gulong. Na kahit ito may karga, kahit ito may hinihila or kahit na ito ay paahon, iikot pa rin ito. Balik po tayo ng konti dun sa cyclist. Kanina pinasakay natin siya sa BMX, ngayon naman pasakayin natin siya dun sa talagang bisikleta niya na kumpleto ang mga gears. Na kunwari ay papaandarin niya ang bisikleta niya ng 100 meters ng as fast as possible. Kasi oorasan natin siya kunwari. Pagsakay po niya sa bisikleta, ang gagawin po niyan, ilalagay niya po muna yan sa low gear. At pag andar niya guys, habang tumutulin siya, ay nililipat niya ng gear hanggang sa makarating siya doon sa highest gear. At kung ano man po ang naging resulta noon, pwede nating sabihin na yun ang power niya. Dahil nag-exert siya ng force doon sa bisikleta at binigyan natin siya ng certain amount of time. Ganyan din po ang ginagawa doon sa mga sasakyang isinasalang doon sa dynamometer. Papaanda rin po yan hanggang sa marating nila yung highest gear. At binibigyan po yan ng certain time. At base sa dami ng ikot na magagawa ng gulong, mamimeasure na po dyan ang horsepower ng isang sasakyan. Ang galing! Ang galing! Ngayon balik po ulit tayo dun sa cyclist. Ilagay naman po natin siya sa paanan ng isang matarik na bundok. Tapos saka natin ipapaahon sa kanya yan. Pero hindi na po natin siya oorasan. Ang challenge lang po dyan ay kailangan maahon niya. Tapos para mas maganda, bigyan na rin natin siya ng backpack na mabigat. Titingnan natin kung kaya niya pa rin ahunin yung matarik kahit na naka-backpack siya na mabigat. Ang gagawin po ng cyclist dyan, ilalagay niya yan dun sa lowest gear. Tapos magsisimula na yan pumidal. Malamang hindi na po yan lumipat ng gears. Kasi guys, kung lilipat pa ng mas higher gear yung siklista, mahihirapan po itong pumidal. Yung pong kakayanan ng siklista na patuloy na paikutin yung gulong kahit na paahon at kahit na siya ay may daladalang mabigat, doon po na may measure ang torque. Kaya po ang pag-measure ng torque, hindi na kailangan makarating sa high gear. Para masukat po ang maximum na torque ng isang sasakyan, kailangan po niya nasa lowest gear. Para naman masukat ang maximum na horsepower ng isang sasakyan, kailangan naman po nito makarating siya sa highest gear at a certain given time. Doon po sa mga marunong mag-drive ng manual, subukan nyo po, lumagay kayo sa paanan ng matarik na ahonin, tapos ikambyo nyo sa quinta or sa fifth gear. Tingnan nyo, hindi makakaahon yung sasakyan. Kasi po, yung fifth gear ay ang gear na may pinakamahinang torque. Pero, yon ang may pinakamabilis na speed. Subukan nyo naman, ilagay nyo sa primera.
Pagkatapos tapakan nyo ng todo yung gas pedal, magagalit lang na magagalit yung makina, pero hindi po yan bibilis. Kasi doon po sa first gear, nahandun lang ang pinakamalakas na torque, pero wala po doon ang maximum speed. Madalas po may mga nagtatanong sa akin, bakit daw yung parehas na 1.5 na makina na magkaibang sasakyan ay magkaiba ng horsepower at saka magkaiba din ng torque? Kasi guys, bagamat parehas sila ng displacement, hindi po tayo sigurado kung parehas sila ng ginamit na transmission at saka differential. Magka-differential lang po yan ng isa or dalawang ngipin, magkakaiba na po yan ng horsepower at saka ng torque. Kung gusto mo ng sasakyan na mabilis, ang hanapin mo ay yung sasakyan na mataas ang horsepower. Pero pagka gusto mo naman ng sasakyan na aahon sa matatarik kahit lagyan mo ito ng mabibigat na karga, ang kailangan mo ay yung mataas ang torque. Pero wag mo tong hanapan ng sumisibat na bilis. Bibilis din yan, kaya lang hindi kasing instant nung malakas ang horsepower. Ngayon yun naman mga malalakas ang horsepower, not necessarily malakas din ang torque niyan. Katulad ng mga F1. Subukan nyo yung F1. Pahilahin nyo ng troso. Malamang hindi niya yun mahila. Ginawa po yan na tumaas ang horsepower para sa speed. Pero subukan nyo yung troso, ipahila nyo sa 10-wheeler truck. Uusod po yan kasi yung 10-wheeler truck, ginawa po yan para sa torque. Pero hindi po siya ginawa para sa speed. Nice. So I hope na kahit papano ay naintindihan nyo itong torque at saka power. At kung na-enjoy nyo ang kwentuhan natin, huwag nyo pong kakalimutang mag-like para dire-diretsyong lumago ang channel natin. Tapos doon naman po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pindutin nyo lang po yung subscribe button, pati na yung notification bell. So guys, muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye bye!